balita ngayong tanghali. Bagyong Kabayan, naglandfall na sa Davao Oriental, ilang lugar na nasa ilalim na ng signal number 2. Dalawang linggong tigil pasada, ititigil lang ng Manibela kung palalawigin ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Unang Pilipino na pinalaya ng Hamas na si Jimmy Pacheco dumating na sa Pilipinas. Negosasyon sa Reciprocal Access Agreement na inaasahang magbibigay ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea ipinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dalawa sa naaresto na gumagawa at nagbebenta ng iligal na paputok sa Bukawi, Bulacan, kinasuhan na. Winning streak ng Ombudsman Graph Busters at DENR Warriors nagtapos na sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 18, 2023 at una sa mga balita ngayon tanghali. Nagkaroon ng pagkakataon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magpulong kahapon sa sidelines ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ilan ring kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdadala ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Bunsod nito, nais ng Pangulo na isagawa ang negosasyon para dito sa lalong madaling panahon. Ang naturang kasunduan ay kabilang sa natalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida kahapon sa Tokyo, Japan. We consider to be extremely significant, especially between our two countries, is the Reciprocal Access Agreement. That will give us a greater capability in terms of not only security, but also in terms of disaster preparedness and alleviation and adjustment. And that is something that I believe is very, very significant, and that it will bring to us a greater capacity to maintain the peace in China. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Kahalintulad dito ng Visiting Forces Agreement o VFA na pinasok ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Pagkatapos ng pulong, ilang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. Ito ay ang Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard at Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Philippines Department of Environment and Natural Resources at ang counterpart nito ng Ministry of the Environment ng Japan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayong araw ang huling ngayon ang huling araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo, Japan. Ilan pang mga mahalagang pagpupulong ang dadaluhan ni PBBM. Mula pa rin sa Tokyo, Japan, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano-ano pa yung mga natitirang pulong ni Pangulong Marcos? Yes, Aga, ilang mahalagang pagpupulong pa ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. At kabilang dito ang luncheon na hosted ng Japan's Economic Organizations at Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting. Sa ASEC Meeting, isusulong ni Pangulong Marcos sa ASEC partner countries sa mga inisyatibo ng Pilipinas tungo sa paglipat nito sa clean energy. Sa pulong, bibigyan din rin ni PBBM ang karanasan ng Pilipinas sa pagsusulong ng renewable energy, kabilang na ang unang wind farm sa Southeast Asia noong 2003, noong siya ay gobernador pa lamang ng Ilocos Norte. Bukod dito, ilang business meetings rin ang inaasahan dadaluhan ng Pangulo sa sideline ng summit. At ngayong hapon ay magbibigay ng press briefing si Pangulong Marcos sa media delegation na nandito sa Tokyo para magbigay din sa atin ng update ng mga naganap na pagpupulong nitong mga nakalipas na araw at magbibigay din siya ng panayam ukol dun sa
ibang mga isyong kinakaharap ng bansa at inasahan natin na ito ay sasagutin niya mamaya sa question and answer sa media, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagbalik mula sa Japan ang 2024 proposed budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa Miyerkules ito planong pirmahan ng Pangulo. Inaasahan ng House Speaker na walang maibibito ang Pangulo sa mga probisyon ng panukalang budget. Naniniwala rin siya na sang-ayon si Pangulong Marcos Jr. na tanggalin ang confidential funds ng civilian agencies. Ready for, I think Wednesday. Wednesday, sir. Wednesday na ata yung signing po. I think so because both houses agreed upon it. In fact, the heads of the departments agreed to it naman. Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na dapat suportahan at igalang ng lahat ang Vice Presidente ng bansa. Ito ang reaksyon ng leader ng Kamara nang tanungin kaugnay sa encounter nito sa ilang overseas Filipino workers o OFWs sa Japan. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Umani ng mahigit 140,000 views at iba't ibang reaksyon sa social media ang video na ito kung saan nakatagpo ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang overseas Filipino worker o OFWs na Duterte supporters sa Japan. May dalang Philippine flag at notebook ang isang kababayan kung saan nakasulat ang mga katagang "Please support VP Inday Sara Duterte". Nagpakuha ito ng litrato sa House Speaker. The support Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay VP Sara. Marami pong salamat sa pag-support. Ayon naman kay House Speaker Romualdez, sumasang-ayon ito sa kababayan na dapat suportahan at igalang ng lahat ang Vice President. Dagdag pa nito, ganito rin dapat ang paggalang at suportang ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ngayong 2023, naging usap-usapan ang tensyon sa pagitan ng kampo ng House Speaker at ni VP Duterte. Subalit ayon sa House Leader, mainam naman ang ugnayan ng dalawa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggap muli ng certification mula sa International Organization for Standardization o ISO ang Office of the Vice President para sa susunod na 3 taon. December 6 nang sumailalim ang Office of the Vice President o OVP sa mga audit session ng TUV Rhineland para sa ISO certification kasama ang satellite offices nito sa Davao, Panay at Negros Islands. Unang nakatanggap ng certification ng OVP para sa Quality Management System noong 2017 at recertified noong 2020. Ginagawad ang ISO certification sa mga organisasyong nagkakaloob ng kalidad na serbisyo at sumusunod sa mga batas at regulasyon ng pamahalaan. Nakaalerto ang mga probinsya sa Caraga at Davao Region laban sa banta ng Bagyong Kabayan. Suspindido na rin ang klase at trabaho ngayong araw sa mga lugar sa rehiyon na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at 2. Narito ang report ni MJ Vasquez. Stranded ang mahigit 100 mga pasahero sa pantalan ng Nasipit, Agusan del Norte matapos maglabas ng temporary suspension sa lahat ng biyahe ng sasakyang pangdagat ang Philippine Coast Guard dahil sa banta ng Bagyong Kabayan. Alas 11 kagabi lang nang itinaas ng Pag-asa ang signal number 2 sa halos lahat ng lugar ng Caraga Region dahil sa paglapit at mas paglakas ng bagyo. Agad na inatasan ng provincial government ng Dinagat Islands ang mga naninirahan sa flood at landslide-prone areas na mag-evacuate. Sa Davao Region, itinaas na ng Davao Oriental Provincial Government ang Blue Alert status sa buong probinsya. Ito ay bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Kabayan sa coastal communities ng Davao Oriental. Sa ilalim ng Blue Alert status, nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center at nakastandby ang response team.
Suspendido rin ngayong araw ang klase mula Kinder 1 hanggang Grade 12 sa mga bayan ng Katiel, Boston, Baganga, Manay at Caraga. Sa Davao City at Davao de Oro, inabisuhan ang mga barangay Disaster Risk Reduction and Management Council at Volunteers Group na magpreposition, bantayan ang mga coastal areas at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa Davao del Norte, binabantayan ang level ng tubig sa mga dam at ilog. Ang Panabo City, minabuti na magsuspende ng klase sa lahat ng antas, mapapublic o private schools. Suspendido rin ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglandfall na ang bagyong Kabayan sa Concepcion, Davao Oriental. Dadaanan nito ang malaking bahagi ng Mindanao hanggang mamayang gabi. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, may live report si Ray Pelayo. Ray, lumakas pa ba itong bagyong si Kabayan? Ella, matapos maglandfall kaninang alas 9:30 itong bagyong si Kabayan ay humina ito, isang tropical depression na lamang at ito ay namataan ng Pag-asa sa may vicinity ng Caraga sa Davao Oriental. Nagrinto lakas ng hangin na 55 km per hour pagbugso, naabot sa 70 km per hour. Ito ay halos hindi kumikilos ngayon doon sa kanyang lokasyon, pero nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa may southern Leyte, yung southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, Cebu, kasama na ang Camotes Island, ang Bantayan Islands, ang Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Sa Mindanao ay signal number 1 din ang Misamis Oriental, Cabingin, Bukidnon, Davao de Oro, yung northern portion ng Davao Oriental, Misamis Occidental, ang Lanao del Norte, Lanao del Sur at Davao del Norte, Davao City at yung northern portion ng Cotabato. Signal number 1 this northern portion ng Maguindanao, western at central portion ng Zamboanga del Norte, yung western at central portion ng Zamboanga del Sur at yung Zamboanga Sibugay, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Sa mga nabanggit ng lugar ay makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin at ayon po sa Pag-asa, posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. At itong nalalabing bahagi nating data hanggang mamaya daan itong bagyong si Kabayan sa malaking bahagi ng Mindanao. At lalabas to sa Sulusi at posibleng bukas ng umaga ay magkaroon to ng panibagong landfall sa may area ng Palawan bago ito lumabas ng West Philippine Sea by Wednesday. Ayon sa Pag-asa, kahit wala tayong wind signal sa Metro Manila and the rest of Luzon, ay posibleng makaranas tayo ng mga pagulan. Unang-una dahil sa epekto ng amihan. At itong shear line, ito ay mahabang bahagi ng ulap na nakaka-apekto ngayon sa may area ng Bicol Region. Yan ating latest mula dito sa Pag-asa. Balik sa Ella. Ray, anong aasahan natin dito sa bagyong Kabayan? Mas malakas ba yung tubig na mararanasan natin o yung hangin? Well, sa signal number 1, maaari tayo makaranas sa Ella ng mga natas 45 km per hour na lakas ng hangin dyan sa lugar na apektado nito. Particularly sa may area ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, pinasasakop ng kanyang pinaka-diametro. Pero dito sa Metro Manila, wala tayong walang epekto dito sa atin at ilang bahagi ng Southern Luzon. Yung mga pag-ulan natin ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na dadaanan, particularly in Davao area at yung ilang bahagi ng Caraga Region. Ella? Ray, matatapos na ang taong 2023. Meron pa ba tayong maasahang bagyo after nitong si Kabayan? So far ngayon, wala pa tayong panibagong nakikita na circulation aside dito sa kay bagyong Kabayan. Pero ang sinasabi ng Pag-asa talagang mas kakaunti. Pang-11 pa lang actually itong si Kabayan sa ating bagyo na pumasok sa PAR ngayong 2023. Dahil nga sa epekto ng El Nino ay mas kakaunti ang bilang ng bagyo na pumapasok o nabubuo sa Philippine Area of Responsibility. Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nasa 6,723 individuals o 2,190 families na
ang na-displace sa Caraga Region dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Kabayan at shear line ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, may mga napaulat na ring power interruption sa rehiyon. Ayon sa Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa evacuation center na ang ilang residente. Itinaas na rin ang red alert sa lalawigan at nagpapatupad ng no sail policy at no beach activities policy. Roundup Balita. Libre at donasyon umano ng isang asosasyon ng medical clinics ang 4 na milyong plastic cards para sa driver's license. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, libre itong ibinigay ng grupo sa gobyerno. Aprobado rin umano ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa kondisyong wala itong anumang kapalit. Bunsod nito, maaari nang makakuha ng plastic driver's license card ang mga magre-renew ng kanilang lisensya simula sa Miyerkules. Naka-heightened alert na ang mga paliparang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa susunod na 2 linggo. Ang Office of the Transportation Security at Philippine National Police Aviation Security Group magde-deploy naman ng mga tauhan sa areas of concern sa mga airport upang matiyak ang maayos na passenger flow. Mayroon ring malasakit help desk sa mga arrival at departure areas upang magbigay ng assistance sa mga pasahero. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel ngayong linggo batay sa pagtaya ng oil industry players. 10 centavos ang tinatayang madaragdag sa kada litro ng diesel. Samantala, may bawas namang 95 centavos sa kerosene. Wala namang inaasahang paggalaw sa halaga ng gasolina. Inihain sa Kamara ni Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr. ang House Resolution number 1510 na nagsusulong ng 1 billion pesos na halaga ng Nursing Education Support Fund para sa State Universities and Colleges o SUCS. Layo nitong pondohan ang pagkakaroon ng bagong nursing courses sa SUCS na wala pang inaalok na Bachelor of Science in Nursing. Ito ay upang matugunan ang kakulangan ng nurses sa Pilipinas. Sa 117 SUCS sa buong bansa, 44 lamang ang may nursing schools o nag-aalok ng Bachelor of Science in Nursing program. Sa pagtaya ng World Health Organization o WHO, aabot sa 240,000 plus ang magiging shortage ng nurses sa Pilipinas sa taong 2030. Itinuloy ngayong araw ng Manibela ang kanilang 2 linggong tigil pasada. Ayon sa grupo, ihihinto lang nila ang strike kung babawiin ng Pangulo ang December 31 deadline sa PUB consolidation. Mula sa Quezon City, alamin natin ang update kay JP Nunez live. JB, nakahanda ba yung Manibela sa 2 linggong strike kung hindi sila pakikinggan ng gobyerno sa kanilang panawagan? Aga, magandang tanghali. Ayon nga kay Mar Balbuena, ang National President ng Transport Group na Manibela, nakahanda naman sila pati yung kanilang mga miyembro dito nga sa 2 linggong strike. Yung kanilang mga kasamahan ay ganito ang sentimiento. Hanggang sa huling araw daw nila bago ang deadline ay patuloy silang mananawagan sa pamahalaan at patuloy na magsasagawa ng mga welga. Kaninang umaga, sinimulan ng Manibela ang kanilang 2 linggong transport strike na aabot hanggang sa December 29. Ayon sa grupo, ihihinto lamang nila ang tigil pasada kapag inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palalawigin pa rin ang bisa ng mga provisional authority o yung prangkisa ng mga tradisyonal na jeep kahit pa hindi sila nag-consolidate. Sa kanilang programa kanina sa Monumento Caloocan, ipinakita rin nila ang mga rehabilitated na tradisyonal na jeep. Ito yung mga itinaas ang bubong para makatayo ang mga pasahero sa loob at inilagay na rin sa gilid ang pinto.
Ayon sa Manibela, mas nais nilang isulong na o mas nais nila isulong na ang ipalit ay yung mga rehabilitated na jeep kaysa yung mga modern jeep o yung mga minibus. Kumparaan nila sa 2.5 million na modern jeep ay wala pang 1 milyon ang magagastos kung isasaayos na lang ang mga tradisyonal na jeepney. Sa ngayon, pinag-aaralan din ng Manibela na makiisa sa piston na maghain ng TRO sa Supreme Court para ibasura ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kaya naman ay sila din mismo ang maghahain ng Temporary Restraining Order. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. JP, yung mga naunang strike, may mga napaulat na nanghaharas sa mga driver na hindi nakikiisa dito sa strike na ito. Ano ngayon yung dapat gawin nung mga pasahero, nung mga driver na hindi makikiisa pero makakaranas halimbawa ng mga pangharas? Aga, kanina itinanong natin kay Mar Balbuena kung yung bang mga nangaharas ay kabilang doon sa mga kasamahan nila. Ang sabi ni Mar Balbuena, yun daw ay mga nakikiusap lang na yung ibang mga traditional na jeep na bumabiyahe pa rin ay wag nang bumiyahe at sumama na lang sa kanilang transport strike. Sa naunang pahayag naman ng LTFRB, itong mga, kung halimbawang yung mga jeepney driver na bumabiyahe pa rin sa kabila nung yung kapag nasa kalsada ay hinaharas sila, ang pwede nilang gawin ay pwedeng ireklamo yan sa mismong sa pulisya o kaya naman sa LTFRB mismo. At ayon sa LTFRB, kapag napatunayan na yung ibang mga driver o operator ay talaga nangaharas o nangaharang dun sa iba pang mga tsuper, ay pwedeng makansela o ma-revoke yung kanilang mga prangkisa. Aga? Maraming salamat, JP Nunez. Dumating na ngayong araw dito sa Pilipinas si Gilionor Jimmy Pacheco. Si Pacheco ang unang Pilipinong bihag na pinalaya ng militanteng Hamas noong Nobyembre. Ang detalye ay hatid ni Ryan Lacanlale mula sa NAIA Terminal 3 live. Ryan, anong oras dumating si Jimmy sa NAIA? Ella, pasado alas 10:30 na nang dumating dito sa NAIA Terminal 1 si Jimmy Pacheco. Sinalubong siya ng kanyang asawa na si Clarice kasama si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Plus, Department of Migrant Worker, Officer in Charge Hans Leo Kakdak, at Overseas Welfare Administration Administrator Adnel Ignacio, kasama din ang kinatawan ng DFA. Sa unang pagkakataon, Ella, ay nakita rin ni Pacheco ang kanyang pamilya pagkalipas ng ilang taong pangingibang bansa. Mangiyak-ngiyak naman ang ina nito na si Aling Felicitas Pacheco. Kasama niya ang 3 apo, anak ni Jimmy. Pagkatapos ay kinausap si Pacheco ni Ambassador Ilan Plus at BMW OIC Kakdak at ni Administrator Arnel Ignacio. Matatanda ang pinalaya si Jimmy kasama ang 23 iba pa noong November 24. Sila ang unang batch ng pinalaya nang magdeklara ng ilang araw na tigil putukan ang militanteng Hamas at Israeli government forces. Samantala, inilunsad ngayong araw ang holiday salubong sa mga Pilipino OFW na dumadating dito sa bansa. Winelcome at binigyan ng pasalubong ang mga OFW na dumadating sa NAIA. Araw-araw na isasagawa ito ng DMW at OWA hanggang matapos ang holiday season. Nasa 33 distressed OFW mula sa Riyadh kasama ang 17 bata ang sinalubong ng iba't ibang ahensya kanina. Binigyan sila ng 55,000 cash assistance. Ang iba naman na may kasamang bata ay nasa 60,000 ng cash assistance ang binigay ng pamahalaan. Sasagutin din ng DMW at OWA ang kanilang accommodation para sa mga distressed OFW. Sa ngayon ay katatapos lamang magbigay ng pahayag nitong si Jimmy Pacheco, Ella. Kung saan ay in-interview rin natin siya at ikinuwento nga niya ang naging pangyayari noong araw kung saan sila kidnap. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mas mahigpit na pagbabantay ang ginagawa ngayon sa mga tindahan at pagawaan ng paputok sa Bukaoy, Bulacan ng Philippine National Police.
Nitong Sabado, 2 ang naaresto ng PNP na gumagawa ng iligal na paputok at ngayon ay sinampahan na ng kaso. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilan na ba yung nahuhuli ng PNP ngayon, partikular dyan sa Bukawe, Bulacan, na lumalabag dito sa iligal na paggawa at pagtitinda ng pinagbabawal na paputok? Hello mga magandang marami sa ngayon na ay ito na nasubtak na yung nahuli ng National Police na lumabang sa mga paggawa at sa pagbibenta ng mga illegal na ito dito sa Bukawe, Bulacan. 13 araw na lang at pagpapalik na mga taon, inaasahan ng Philippine National Police na marami ang magkakata na magbenta ng mga illegal na pumutok sa bansa, lalo na dito sa Bukawe, Bulacan, dahil na bilang fireworks capital ng Pilipinas. Ito lang Sabado sa Barangay Batyang, Bukawe, Bulacan, dalawang sasabing ang Kongreso ng PNP na nakon magmumagawa ng mga itinrabaw na pumutok sa residential areas. Lumabas sa mga ito ang mga 20 trucks ng Roman Candles at sa ng Roman Candles at isang isang orange na Roman Candles ang mga barangay sa paggawa ng ito na estimated budget na 5,000 pesos. Sa investigasyon ng tumalabas na 113 ang ito sa police. Patantana, sinampahan na rin ang kaso ng RA-7123 o dalawang suspect sa Balong Central Court. Ngayon ay sa kayo na ay sa mga ng Bukawe, pero mga mga sasakyan na dumaraan dito sa Bukawe at ito yung nagsikulay at ito yung pagpapakita. Kasama din na ilang araw na lang ay maraming magtataraan na magbenta ng mga bawal na kulibo kaya may ito pag-umatay na kapilipin kaming ang ating diayan ito pagpapakautoridad lalo ng LGUs sa mga kauhuling ng mga bumagawa ng illegal na pagtutok dito sa Bukawe. At yung Umiligas Live, mula rin sa Bulacan. Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi lang sa korte abala ang mga kawani ng Supreme Court ngayon. Bukod sa pagtugon sa iba't ibang mga kaso at pagsali sa UNTV Cup Season 10, abala rin ito sa pagkakawang gawa. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Dante Amento live. Dante, anong public service itong isinasagawa ngayon ng Judiciary Magistrates dyan sa New Bilibid Prison o NBP? Magandang tanghali. Ella, sa ngayon nga ay ongoing itong ginagawa ngayong programa o aktibidad ng Supreme Court. Kasama yung kanilang team, Ella, na Judiciary Magistrates. At pinangunahan mismo ni Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez itong kanilang outreach program, Ella, dito sa New Bilibid Prison o NBP Medium Security Compound. Ito ay bahagi nga ng ginagawang public service ng Korte Suprema ng kanila ding kupunan na Judiciary Magistrates na naglalaro ngayon sa UNTV Cup. Kabilang dito sa ating nakikita, Ella, na kanilang pinamahagi ay mga sports items ito tulad ng mga bola, sapatos at mayroon ding mga jersey. May mga gamot din, Ella, vitamins na sinasabi na nga ni Justice Marquez ay makakatulong dito sa kalusugan ng ating mga kababayang mga PDL o bilanggo. Mayroon ding mga bigas, mga personal hygiene kit at iba pang mga item para sa mga PDL. Bukod sa pamamahagi, Ella, ng itong mga personal need ng mga PDL, mamaya, Ella, ay magkakaroon din ng isang exhibition game ang Judiciary Magistrates. Ang kalaban nila itong team naman ng mga PDL dito sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Marquez, nalaman kasi ng mga ng Bucor particular na mayroong team itong Supreme Court na naglalaro sa basketball kaya minarapat nilang magkaroon ng isang exhibition game. At nabanggit din kanina, Ella, ni Justice Marquez ay sa ngayon ay wino-workout ng Supreme Court katuwang ang DOJ at maging ang DILG para magkaroon ng isang paraan para yung ating mga kababayan, mga bilanggo, kahit na sila ay convicted ay maaari silang makapag-bail o kaya naman ay mapababa yung kanilang sentensya at mabigyan sila ng pagkakataon o pag-asa na sila ay lumaya
dito sa mga bilangguan ng New Bilibid Prison o kaya ng Bucor. Yan ang ating update mula dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Ella. Dante, taon-taon bang ginagawa yan ng Judiciary Magis? Yes, Ella, ang nabanggit nga ni Justice Marquez ay taon-taon nila itong ginagawa. Ella, usually mga ganitong panahon nila ginagawa. Sa pagkakatanda natin, na-cover din natin last year, dyan sa Maynila kung saan yung binigyan naman nila ng mga sports items, mga loot bag, no, na mayroong mga personal na mga gamit, ay mga kabataan sa isang paaralan dyan sa Maynila. At ayon pa kay Justice Marquez ay tuloy-tuloy naman itong ginagawa ng Korte Suprema sa kabuuan. Parang sinasabi nga ni Justice Marquez, parang hindi mo nakikita yung mga tauhan ng Supreme Court na lumalabas pero regular na mayroon silang ginagawang mga public services. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Itinanggi ni Russian President Vladimir Putin ang alegasyong may plano siyang pag-atake sa isang bansa sa North Atlantic Treaty Organization o NATO kung magtatagumpay ito sa gera sa Ukraine. Dagdag pa nito, wala itong interes na kalabanin ang NATO Military Alliance. Ginawa niya ang pahayag matapos ang babala ni US President Joe Biden na kung magwawagi si Putin laban sa Ukraine, hindi ito hihinto at maglulunsad ng pag-atake sa isang NATO country. Ayon kay Putin, complete nonsense o walang kabuluhan ito. Giit din ito, walang geopolitical, economic, political at military interest ang Russia sa NATO countries. Gumuho ang isang mountainside sa Lake Garda, Italy. Kita sa video ang dulot nitong malalaking alon sa lawa. Nakaapekto ang insidente sa daloy ng trapiko malapit sa bayan ng Tremosin. Agad naman nag-deploy ng rescue team sa lugar. Kinumpirma ng Italian firefighters na walang nasugatan sa insidente. Nagpakawala ng short-range ballistic missile ang North Korea araw ng Linggo, December 17, ayon sa South Korean military. Kasunod ito ng ginawang babala ng Estados Unidos at South Korea na anumang nuclear attack sa kanila magriresulta sa katapusan ng rehimen ng Pyongyang. Sa ulat, inilunsad ang ballistic missile mula Pyongyang patungong East Sea. Noon lamang nakalipas na buwan ng matagumpay na nakapaglagay ng isang military spy satellite sa orbit ang Pyongyang. Nagdulot ng malawakang pagbaha sa North Queensland, Australia ang record ng pagbuhos ng ulan. Ayon sa mga otoridad, inaasahan nilang ito na ang pinakamalalang pagbahang maitatala sa rehiyon. Libu-libong tao ang kinailangang ilikas samantalang ang iba nananatiling stranded. Kita sa mga larawan ang paglubog sa baha ng mga eroplano sa Cairns Airport. Wala pang naiuulat na namatay o nawawalang tao, subalit isang 10 taong gulang na babae ang nasa kritikal na kondisyon matapos natamaan ng kidlat sa Cairns araw ng Sabado, September 16. Simula kahapon ay opisyal nang binuksan ang Batang Pinoy at Philippine National Games para sa taong 2023. Libu-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang magtatapatan at magtatagisan sa iba't ibang larangan ng palakasan. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Usapang sports at pampalakasan, hindi papahuli ang mga atletang Pilipino. Yolo Brothers, Heidelin Diaz, Yumera Felix Marshall, Alex Iyala, Gerald Mangliwan, Angel May Autumn, at ang kasalukuyang PSC Commissioner Olivia Bongku. Ilan lamang sila sa mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa Pilipinas at naging tanyag dahil sa kanilang kakayanan at angking galing.
dahil sa kanilang impluensya. Libo-libong batang Pilipino ang ngayon naghahangad at nagsisimula ng magsikap at mag-ensayo upang mahubog at maging magaling na atleta na magtataas sa bandera ng Pilipinas sa hinaharap. Simula kahapon ay opisyal lang binuksan ang Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. 14,000 young athletes para sa Batang Pinoy at 4,000 atleta naman para sa Philippine National Games ang magtatapatan at magpapamalas ng kanilang galing. To find the next athletes that can actually represent the country, we need more events to find more athletes. If you were a kid na walang events, puro practice training lang, it's best that we have our own events so they can actually showcase their skills. So I do promise that I will grow this event and add more sports so I can showcase, so kids can actually join also. Sa buong linggong ito mula December 17 hanggang December 22, 2023 ay 25 sports ang parehong lalaruin sa 2 palaro. Maaari naman itong maging daan para madiskubre ang mga susunod na atletang Pinoy na magsisilbing kinatawan ng bansa sa international level sa hinaharap. Dahil pawang mga estudyante ang mga kalahok na atleta, ibinahagi ng ilang teams ang kanilang karanasan kung papaano nila binalanse ang oras ng mga bata para makapaghanda at hindi mapabayaan ang kanilang pag-aaral. Since these are student athletes, so nag-aaral sila, so kailangan din natin i-manage yung time nila sa pag-aaral at the same time sa training. So we come up with a program na after-school program and of course the in-house program namin. So within the 60 days, na-manage namin yung programa na yon and we think it's enough na preparation for the Batang Pinoy. Opo, actually, struggle po talaga kapag papasok po sila sa school, then may training sila. Ang pinaka-motivation po kasi rito is, ito na po yung ang makasali ka sa Batang Pinoy na to, nandito na yung mga best among the best. Kaya po, ang sabi namin sa kanila, pag nandito kayo, lahat ng matututunan nyo nandito na, wala kayong maitatapon dito. Ilang kilalang atleta naman ang dumalo sa opening ng Batang Pinoy at Philippine National Games kahapon. Kabilang dito ang Filipino Olympian boxer na si Yomero Marshall. Bukod sa disiplina, ibinahagi rin ito ang ilang mga katangian na dapat taglayin ng isang atleta. Lahat sinalihan ko yan. Ang dami kong karanasan. Minsan natalo, umuwi na luwaan, hindi ko nakuha yung gold, wala akong medal. Pero hindi po ako sumuko. Ganon din ako dati. Tulad nila, ganon din ako. Kaya ang may bibigay ko lang na payo sa ating mga kabataan na huwag silang sumuko. Ipagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap na balang araw sila din yung mag-represent sa ating bansa. Sa pagbubukas ng Batang Pinoy at Philippine National Games, inihayag ni Senator Bongo ang suporta ng pamahalaan upang itaguyod ang sports sa bansa. Kabilang narito ang paglalaan ng karagdagang budget para sa Philippine Sports Commission. The Philippine National Games and Batang Pinoy aim to provide a platform for athletes across the nation, particularly young individuals in the countryside, to showcase their skills and compete at the national level. Aniya, tinitingnan na ring maisabatas ang Batang Pinoy at Philippine National Games upang regular na itong maisagawa sa bansa. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang winning streak ng Ombudsman Graph Busters at DENR Warriors sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nananatili namang buhay ang kampanya ng AFP Cavaliers matapos makuha ang ikatlong panalo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nasungkit ng AFP Cavaliers ang napakahalagang panalo laban sa DFA Emissaries para manatiling buhay ang kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 10.
Pinagpaalam na sa liga ng AFP ang DFA sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 98-74. Nanguna sa opensa ng Cavaliers si Edgar Castro Jr. na may 24 points, 5 rebounds at 4 na assist. Doon sa practice namin, palagi lang naman i-emphasize ni coach doong mga sistema na masusunod namin. So nakikita nyo naman yung personnel ng AFP Cavaliers is kulang-kulang. Doon, nag-a-adjust kami. Hopefully, next mga game, maipanalo namin at makapasok doon sa second round. Dahil sa panalo, umakyat sa 3-2 win-loss record ang AFP, habang nagpaalam na sa liga ang DFA emissaries. Although kahit wala pang panalo yung DFA, hindi pa rin kami naging kumpiyansa, no? So pinagandaan pa rin namin sila, so respect namin sa kanila kasi bilog yung bola. So anytime, no, baka pwede silang pumutok. So katulad nga kanina, yung first tsaka second quarter namin struggle yung team, the defense. So nakakadikit sila. So kinausap ko na lang yung team na irespeto nila yung kalaban. No? So kaya yung third at tsaka fourth quarter, talagang gumanda na yung depensa nila. Actually, yung totoo niyan, hindi kami nakapag-practice before the game. Kasi halos lahat ng players busy na sa pamilya, sa opisina. So, dito na kami nakapag-practice. Pero kahit yung ngayon nga talagang pinilit lang namin na kung sino po pwede na itabi muna yung mga personal na talagang pinilit namin na pumunta. So, eto, kahit paano naman, nakapag naman kami, binigay naman namin yung best namin sa laro. Tinapos na ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers ang winning streak ng Ombudsman Grapbusters. First quarter, abante ang Grapbusters ng 3 puntos, 16-19. Second quarter, nag-adjust sa defense ang Trailblazers para agawin na ang momentum at umabante na ng 4 points, 42-38. Third quarter, nanatili ang momentum ng OPPMS para iangat pa sa 6 na puntos ang kanilang kalamangan, 61-55. Last quarter, kumayod ng 14 points si Robert John Marie Paundo, kabilang ang 2 mula sa 3-point area para pahirapan ng makahabol pa ang Ombudsman sa game na nagtapos sa score na 91-84. Best player of the game si RJ Paundo na kumamada ng 28 points, 4 rebounds at 2 steals. Nung last game pa kami nape-pressure kasi once na matalo kami, bakasyon na talaga. Next season na ulit kami makapaglaro. Kaya ngayon nanalo kami, masarap ng feeling. Dahil sa panalo, umakyat na sa ika-4 na pwesto ang Malacanang Team mula sa ika-6 na pwesto at nanatili ang chance na makapasok sa next round. Bali, sinabi ko lang doon sa mga players namin na extra effort lang, tapos sumunod lang doon sa sistema namin, mananalo kami. Ayun nga, sumunod sila lahat, nakinig sila lahat, yung effort na sobra 110% binigay nila. Nakuha namin yung panalo. Malaking tulong yung paghahanda namin kasi pinagplanuhan talaga namin lahat. Simula doon kay Ladja, kay Ignacio, lahat ng player nila talagang pinag-aralan namin kung paano namin sila makukontain. Hindi naman namin sila mai-stop pero mabawasan lang yung pasa, mabawasan lang yung shoot. Ang laking bagay na. Pinakain naman ang unang pagkatalo ng Department of Agriculture Food Masters ang DNR Warriors sa kanilang mainit na sagupaan. First quarter, pumutok sa opensa ng Food Master si Julius Kasaysayan na by 11 points para pangunahan ng good start ng DA 22-20. Ilang beses nag-deadlock sa tindi ng laban, subalit nanatiling abante ng 1 puntos ang DA and of second quarter, 40-39. Third quarter, dikdikan pa rin ang laban at palitan lang ng kalamangan.
Kumayod ng 12 points si EJ De Guzman para sa DA na tinapos ang third kanto, labang pa rin ng 1 puntos ang Foodmasters 61-60. Rumatsyada ng 17-0 run ang DA after 4.5 minutes sa last quarter. Dinumina ng DA ang DNR sa rebounds, assist at steals sa last 10 minutes, forcing DNR to commit 6 turnovers. Kaya naman lumobo na ang kalamangan ng DA hanggang sa maubos ang oras, 90-73. Panalo ang Foodmasters. Best player of the game si Elian De Guzman na tumikada ng 32 points. Kasama dyan ng 13 points sa fourth kanto, 5 boards at 3 steals. Sobrang saya, nagbunga lahat ng namin, mga pinaghirapan namin sa practice. And yun na-execute namin yung game plan namin. Sarap sa pakiramdam, lalo na last game namin this 2023. Preparation namin for second round. Dahil sa panalo, nakuha na ng DA ang top spot sa Group B habang nalaglag sa second place ang DNR. From Monday, Wednesday, sa Saturday, mostly po yung defensive scheme lang ginawa namin. Yung mga rotation namin sa double scheme namin, lalo kay Rivera. So, mahaba-habang preparasyon. So, alam naman namin through video, nakita namin paano sila umatake. So, ginawa lang namin, kina-counter lang din namin. When it comes sa opensa, walang problema sa amin eh. Talagang kung tatakbo kami, transition offense namin, okay na okay kami. Siguro it boils down to preparation namin, hindi kami masyado nakapag-prepare, and then yung the other team is well coached sila, and then talagang nag-prepare sila for us. So I congratulate DA for doing a great job against us. Surprised din kami. But sabi ko lang naman sa mga players, just one loss, and kailangan namin bumawi next game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.